Hagis bro, hagis. Take two. Pero may huli yan. Ay, marami rin. Marami di ba? Oh, tignan mo oh. Yung mas lalo na pagbilog yun. Oh, grabe po yung ano bro. Hindi, ang bukad niya kunti-kunti eh. Malaki pa oh. Ang dami din oh. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Fishing time kami ni Ethan. Isa natin para makarami tayo ng deliver ngayon. Sagad-sagarin natin. Kada huli po namin. Pag nakapuno na isang timba. So, diretso na sa pagdadalhan. Hindi kaya ata nagmagana. Jackpot agad oh. May bulok na. Mahal po itong ganito. Tino-tino. Okay guys. Kung wala ng tubig dito ko dati nagsalap eh. May daan. Pilipin mo maraming isda. Ha? Babaw. Hindi niya sinabi ko na yun. Tara. Nandito. Balatan nandito. Okay, tingnan po natin. Ang dami isda. Kalapsawa. Nandiyan na po kami ni Ethan dito ng payong. Ay, tagyan na yung bulsa. Tahiin mo natin. Yeah, sige. Tahiin na po namin yung lambat. Ayun na. Oh, nagkadikit-dikit na naman yung bato-bato. Kasi mo para siguradong bilog yung hagis mo. Kasi po dito yung mga isda. Ano siya? Na umaalis sa tabi. Dito sa gitna. Kaya sa gitna natin ang hagisan. Babaw na kasi dito yung area. Dati po dito ay ano hanggang tuhod pa. Daming bakal. Ayan, first hagis ni bro. Gagalawan na sila dun oh. Oh. Yan, hagis, hagis. Ayan, grabe, nadadamay pa yung ano. Nadamay pa yung tali. Lakas ng boses po namin, may natutulog po dun no. Dun po sila. Nakatimpong mga kabayan. Ayan oh, mukhang dami ah. Ang labig po ng tubig, grabe, malamig na po talaga yung panahon. May kahoy pa pala dito. Sumabit. Ayan o, daming nahuli ata. Ano, sa labasan na sila. Sumabit yan. Dami mga malalaki din. Saan ba nang sabit? Ayan o, tilapia naman natin yung sabit eh. Hindi naman ata bato. Ayan yung mga iba nakakatakas na pag nagsabit eh. Umaangat kasi yung lambat. Pero ang dami pa rin oh. Yan oh. Sa labasan na sila. Isa sa kabilang dito. Nakalabas na. Batong malaki. Malalaki yung mga nahuli mo ngayon. Bakal na nakabato. Pero dahil pa rin pong nahuli ni bro. Tignan niyo po yan no. Ang dami nila oh. Yan no. So dami pa rin. Kahit na ano siya, nasabit. Ayun no, sa libasan na sila. May gising na pong kabayan natin. Minimisis na po yung mga kasama nila. Para mamingwit na rin sila. Mauunahan na sila sa spot. Dito po kasi sa ano, sa area na po to, paunahan po ang ano, maglalambat. Pag nauna po sila, sila po yung ano, sila po yung maglalambat. Pero tayo pang nauna, tayo pong maglalambat ngayon. Kasi lubak yan. Lubak ata to ah, malalim ah. May kubra. Tanggal po tayo, napakarami nito. Oh, tanggalan time ulit. Paldo naman tayo dito. Paldo ah. Grabe si bro, paldo nga sa ote, paldo pa sa tilapia, sangka pa. Maraming company kasi dito ano, yung mga kabayan natin. Napunta na dito sa ilog pag Sabado. Ano, Huwebes pa na ng gabi. Pag walang pasok na bukas ng Friday o kaya Sabado.
Sinangingisda sila kasi sayang din po kasi nandito yung pera sa tilapia. Nakasave ka. Tapos may extra ka pa. Yan yung mga malalayong lugar po, nag-overnight sila dito. Dadala sila ng tent. Tagaan, di-discard talaga eh. Kasi bawal na yung part-time dito na ano eh, yung mga pa-part-time ka sa construction. Mahigpit na, saka deport ang huli eh. Pag nahuli ka, deport. Magbabayad pa yung boss mo dun eh. Pag nahuli yung ano, yung tao na nakakahiya yun kasi ibig sabihin ano yun, kaya nagpa-part-time kulang yung ano, imbestigahan yung boss ba't nagpa-part-time tong empleyado mo rito. Kung pala walang pasok ng ano, mahina na yung company, pakawala na lang. hindi kasi ano yung mga ibang ano, kahit malakas pa yung OT ay lakas pero talagang ano yung workaholics yung mga iba. Parang gusto nila yung talagang ano na makasid na siguro, makaipon na yung mga ganun, kaya parang nagdadagdag pa sila ng ibang income pero illegal po yun. Pero yung mga TNT, ano talaga yung kahit po nakakatakot talagang ano sila, nagtatrabaho sila kasi wala silang papel eh. Wala eh. Paano kaya yung ano nun? Padala nila no? Nakikita ko sa mga post-post lang, doon sila gabase, ba kailangan ng yung isang legal na caretaker, may naalagaan siya. Tapos magdi-day-off siya. Nagpo-push sila doon sa mga group. Sinong gusto ng trabaho, Sunday, isang araw. Yun mga ano ng mga TNT kadalasan. Mga reliever ba yung gano'n? Tawag? Pamalit. Pero yun kasi wala na silang ano, yung mga iba kasi nag-TNT, dalawang purpose lang naman yun eh. Yung mga iba, hindi na sila na-renew dahil tapos na yung 12 years nila. Tapos yung iba naman ano, hindi na nagbakasyon sila, nag-tourist po sila dito, tapos diretso ano na, may kakilala sila dito, ayun, di na sila magtutourist sila dito, tapos di na sila bumabalik. Marami ding ano, mga tourist dito gumagawa ng kalukuhan eh, kasi maluwag yung Taiwan kalan. Meron nga isang ano eh, yung transgender, nag-tourist, nag-ano sila doon, parang nagpukpok. Maganda siya. Transgender yun? Oo, maganda siya. Kakalan ng Taiwanese, babaeng babae. Tapos ngayon, nung nasa hotel na sila ng Taiwanese, lalaki pala to. Ganda-gandang ano, ganda-ganda ng baba. Magkano ang bayad niya? Magkano isang tao? 5,000 inti ata. 5,000 inti ang binayad niya, pero lalaki daw palang kanya kasama. Ano yun? Na-report ata yun no? Oo, na-news siya eh. Tapos, di ko alam kung paano may nagsumbong ata na ano, sabi nila na isang turistang nagpapagamit ng bayad papabayad. Customer, nagpapulis. Yun na yung customer ata yun, yun ba yun? Nagawa na po yung Pinoy dito minsan. Hindi lahat ano, kahit tayo nagsisikap, meron talaga mga pasaway din. Kaya hindi lahat ng Pinoy ano, proud sila. Meron din mga pasaway. Yan, tahin ko lang po to, salo ulit tayo. Ayan na Ayos to. na po yung lambat. At ito po yung huli. Tandaan mo ata. Ang dami din. Ayan no. Isa pa lang malaki no. Mga ilang kilo ito. Yan po ang style niya. Hindi naman makalakihan yung ulo. Siguro mga Ang kataba no, bilugan yung katawan. mga 3 kilo siguro yan. Sabi tayo. Habang wala tayong pasok, samantalahin. Palayan natin at ngayon ay ano na, mahangin at palapit na ang Christmas, kaya lumalamig na rin po yung panahon. Araw, pero malamig yung simoy. May jowa na ka na. Malamig na eh. Sarap kaya matulog pag ganito. Walang matawag. Yung tama niya lang ibon. Yan no. Kala mo manhid lang po yung tilapia na yan no. Wala na po siyang mata yan. Kung kakainin niya, mga bato-bato na lang yung lobo niya. Nakikiramdam na lang. Yan, hagis bro, hagis. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Take 2. Pero may huli yan, hindi nawawala. Dito kasi yung ano, itong area kasi ito yung maraming tilapia na Ay, marami rin. marami, di ba? Oh, tignan mo oh. Di mas lalo na pagbilog yun. Oh, grabe po yung ano bro. Hindi, ang bukad niya kunti-kunti eh. Malaki pa oh. Ang dami din oh. Dami.
ano. Dalawang hagis na ito bro, baka puno na yung isang timba mo niyan. Maganda-ganda naman yung breakfast ko eh. Yung breakfast Salmon. natin. Oh, salmon no? Yung binili natin sa Pig Smart. Yan yung breakfast mo. Buti nalaman ko na bilihan na salmon. Mas mura yung kaysa sa doon sa isang mga supermarket. Mura talaga dun sa Fix Mart. Yung isa puro sale. Kaso nga lang mahal pa rin. Grabe yung ano, yung kalahating ano lang, ilang inch lang yun. Parang katumbas lang yung binibili mong salmon. Di pa nag-sale yun, yung binili mo, di mas. Lalo pag nag-sale siguro yun. Yun inabangan ko dati nung ano. Kung malapit lang sana sa Fix Mart. Baka umaga sila nagsisale o hapon. Hindi ko lang alam eh. Minsan kasi pag ano na, may yung tag nun naka-yellow na. Yun, nag-sale na sila yun. Pero yung sale nila, ano, ganun pa rin yung texture, no? Oh, ganun talaga, parang ano lang, parang di ko alam kung 1 week lang ata yung ano nila doon, no? Hindi Kasi katulad dati nung yung- iba na mabaho na, no? Na? Hindi katulad doon iba na bibintan lang mura, ano na, malansa lang. Malayo doon. Maganda kasi yung ano doon, talagang inano nila. Yung ibang, kaya nga yung sinasabi mong hindi siya hindi maamoy masyadong. Yung mga ibang grocery kasi doon, kahit ano na yung laspag na ba, Oo. yung ayun pa rin, ibibenta pa rin nila na ano, mahal. Pero doon talagang maganda doon, talagang quality, talagang yung mga produkto nila doon ay ano, hindi lang po Kaya, Taiwan yung product nila doon, halo-halo po may ano, international yan eh. kaya pahalagahan nila yung customer. Yan po, at kulang pa yung ating huli. Yung huli nyo bro, Mga isang hagis pa siguro. dalawang hagis pa yan. Ganda. Ganda kayo mga isda. Kasi hindi masyadong mainit yung singaw. May hangin. Ang ganda Okay lang dito yung no. araw na sumikat yan. Basta mahalaga may hangin. Hindi malamig. Nakakapagbawas kasi ng init yan pag mahangin. Tayo rin. Malaki yung tilapia doon. Ang tayo hangin. Kahit hindi tulog na Yan, maghahagis po si bro ngayon, pangatlong hagis. Yan, sa gitna bro, ayan na, tirahin mo, gandahan mo. Yan. Grabe yung hagis yan. Kuha mo na lahat yan no. meron pa kaya? Wala na. Meron yan. Wala na iwan. Tignan niyo po yung mahuli yun, parang ang bigat no. Yan no, baka ang laki. Malalim na pala dito hanggang tuhod na. Yan o, masusurprise po tayo sa huli ni bro. Tignan po natin. Sumabit ba? Ayan, yan na. Lutangan na. Naglulutangan na, ang dami oh. Grabe oh. Laki. Mga tilapia yan no. Puro mga tilapia no. Yung pala mga kunti nila. Lamig kasi po. Lamig na no. Yung gusto ko tilapia, bilog na matambok. Bilog na matambok yung gustong gusto mo. Malaman. Malaman pa. Hindi ako. Nakakabis na ako. Mga tilapia oh. Ang tataba. Yung ano dito no, yung tubig ay yung ilog dito. Tapos yung mga bato parang hindi siya yung madulas na madulas. Tawa naman ito, laki. Ayan oh, wala na pong mata oh. Mata. Ito pa po ng ibon yun. Sayang oh. Ang laki po ng mata oh. Yung atas malalim. Hindi ko pwede naputin. Baka mayroon na siya mga ano. Para sa'yo. Lalalim ko lang. Buhay pa yan. Ayan, nakaligtas na siya. Kain ka. Ayan, hindi natin alam kung nakaligtas siya ngayon, pero di natin alam sa sunod na araw. Baka yung ibon ay ano na, tutukain yan, mamatayin na. Utak talaga. Matigas din yung bungo niyan eh. Buti siguro yung mga ibon na nanunuka ng puno, yung talagang nagbubutas. Matabi talaga siya. Ayun Kaya yung pala- malunod eh. Kaya pala yun, dito kami yung homeless. Nauunawaan ko pala yun, kaya dito siya nagbahay. Ano ba? Pag yung wala siya masyado nagbibigay sa kanya,
Yun, ihaw lang siyang tilapia. Oh, dali siya. Oh, survive. Maganda yung ano din. Kaso lang, bakit? Yung mga iba kasi parang ano lang eh. Yung mga homeless na yan, parang may maganda naman yung pamumuhay nila. Parang gusto nila na sa ano. Iba sa alak. Iniwan. Ganun ka na homeless. Saka yung iba, nababasa kong homeless, medyo maarte din. Ang gusto talaga nila yung kape sa 7-Eleven. Baka yun yung mga mayayaman dating ano. Sabi niya, yung mga homeless, pipilit daw nilang, hamba may gusto nilang kainin na masarap, nakikrib sila. Oo. Pipilitin daw nilang manghingi para makalikom. Tapos magbibinta ng mga dyaryo. Pero yung sa city, ang ganda. Sino ba yung nakasama ko? Ikaw ba yan o yung may yung nagsisimba ako dati na isang parang kawawang-kawawa, pero pag nakaipon na siya ng pera, ayun, nandun na. Saan? Nakamotor na, laki ng katawan. May mga Kawawa, pero ang sarap nandun na kumakain dun sa mamahali. Yung may price din na sa tawag natin sa karinderya o mga ganon. Minsan racket din yan, kaya yung awa kasi minsan hindi laging awa papairalin. Mayroon na rin mga nababalitang mga old na Taiwanese na nanghihingi ng pera na wala daw silang pamasahe. Talagang daw yun. Hindi ko naman sinisiraan, talagang talagang naibalita na to dito sa Taiwan na nanghihingi sila ng pera. Racket lang nila. Racket lang yung iba yan. Silid na po natin. Ang ganda ng tilapia talaga Hindi na magaguys. Ha? Hindi, okay na to. Ay. Tatlo. Isang timba siguro to. Silid na po natin. At napakaganda. Blessings ng Isang timba na yan. Buntis ata yan bro. Ang laki ng tiyan. Hindi, lang siya. Busog lang. Mga ganda, matataba ngayon ng tilapia Yan mga nahuli ni bro. Mga taba ching-ching. Mating-ting. Pinirang payat ngayon. Parang sila, maraming pagkain dito, damo. Marami silang nakakain. Pag napansin po yung area na malaki po yung tilapia o matataba, ibig sabihin po marami po silang nakakain. Pakalang ko yung mata niya kasi. Dalawa na po yun. Parang yung natakot na saka na bato-bato sa ulo. lumabas na yung mata. Paano kayo nakakita kaya yun, no? Hindi, parang kailangan nyo talaga opera. Magpapapira. Papasok. Ang timba din pala. Dami-dami yan. Kalahati na marami pa dito. Saan po naman kami laging dala. Yung motor namin andyan na sa taas. Hindi na agad po. Dito lang po yung area po dito. Dito po kami nami-fishing. Sumama ko lang si Ethan mag-fishing sa kalapit siya. Para tig-isa kami dala pag dala na huli. Lalaki yan, tataba. Kaya itong isa. Kalupog na yung mata niya. Ganyan siguro yan, lalaki. Yung lalaki kasi ganyan yung nila. Mga barako eh. Nagpaparami sila kaya nagiging payat. Kaya yung mga babae naman, kaya malusog. Alam mo na, kumakain siya ng maraming lumot. Kain ng kain Binubusog ng lalaki kasi kaya gusto kong hawakan to, thumbnail ko. Laki tilapia po yan. Tilapia ng Taiwan. Saan ka pa? Ayan po, apply na po kayo dito. Punta na po kayo ng Taiwan at makapag-fishing din po kayo dito. Kagaya po namin at ito, nandito na kami, nagpi-fishing. Dami nagtatanong nga sa akin mga isang subscriber. Tatanong na applyan. Maraming mga agency yung niya, na-applyan na niya. Ang kulang daw siya sa height. yung mahigpit kasi ang Taiwan ngayon. Sabi ko punta ka ng DMW. Nagpunta din daw siya, may qualification daw, hindi daw, bagsak daw siya. Mas na yun sa DMW. Kasi yung sa DMW, meron nakakano doon na kahit hindi overage saka height. Meron mga employer na gano'n. Mas matagal ata sa DMW kasi abot ng ilang buwan. Pero placement doon. Yun yung makagandahan, pero kung ikaw naman yung nagmamadali, yung gusto mo sa mga agency talagang Pag-apply po kayo ng Taiwan, kailangan din ng pira. Yung bukod sa placement fee, kadalasan 75,000 to 150,000 placement fee. Bukod yung magkano ng medical kaya ngayon, no? Mahal, medical na 11,000 naka tatlong medical ako. 11,000 isang medicalan? Isang medical, yung papel pa lang. Sa akin 65 dati. 65. Ay, 6,000 pa, 65 pala. Nagkasus ko nun sa pag-apply dito, basta yung ubos yung 300,000 mahigit ko sa bangko
Ay, ano ka kasi dati, pandemic. Pandemic. Saka tatlong retake ako ng medical. Kaya pala. Yan, ito na po yung huli ko. At sa mga gusto mag-apply po rito, so, tsaga-tsagaan lang kayo kasi maraming mga dumating dito na puntuhan ko. Halos lahat ng agency na pinasahan, tapos may tatawag na lang sa inyo pag mga ilang araw, ilang buwan. Ay, may tawag kasi yun, yung tawag din yung bioselection. Oo. Yung pag nagpasa ka ng biodata mo, i-resume, tatawagan ka na lang yung tinatawag nilang bioselection. Walang mga interview na yun. Diretso ano na yun. So, namimili na po yung employer. Yan, samahan din yun ng prayer po para makapunta kayo rito. Yan, Oo, ito po yung huli. tsaga talaga. Isang timba, saka may konti. Kita na yung mga isda pa rin, tapos pag napuno na namin to, diretso deliver na kami. Sige po.